Magandang araw mga ko, ano? So ito tayo, no? Papunta tayo ng Cebu. Pero bago tayo pumunta ng Cebu, dadaan muna tayo dito sa kaibigan natin para tulungan sila, no? So hindi natin sinasayang yung bawat lakad natin kasi mas maganda na yung nakakatulong habang papunta tayo sa boss ko, no? So yung boss ko na sa Cebu, pupuntahan natin dahil nagkasakit na siya. So ito mga kuwa, dadaan na tayo dito sa Cagayan, no? Tapos pupunta tayo ng Cebu, tapos pupunta tayo ng Bohol. Ayos. Ang sasakyan natin ngayon, yan si Kuya. Yan yung humingi sa atin ng tulong, no? Ayun, no? No. So yan ang, anong tawag dyan sa kanyang motor? Skylab? Habal-habal lang. Habal-habal na mayroong sombrero? Pag may Skylab, ito na. Ayan, yung may may parang may aeroplano, ano yan? Bubong lang, bubong. Bubong. So siya yung humingi siya ng tulong. So dumating tayo dito kagabi ng anong oras kagabi? Yes. Alauna na. Alauna na madali araw, no? Alauna na madali araw mga kuwa. Dumating ako dito. Sinundo nila ako. So pagkatapos ito, dahil gabi naman yung biyahe ng pa Cebu, ay dadaan muna tayo dito sa kanya kasi tutulungan muna natin siya. Titingnan natin mga kuwa. So yun mga kuwa, no? Paangat to dito mga kuwa, no? Grabe yun. So madulas yung daan ngayon, sabi ni Kuya, kasi umulan. Dalawang linggo na ulan. Oo. Ayan na yung madulas. Pero wala tayong kapa, kailangan tayo spike. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng kadena yung gulong. Mga kuha. Ayan, oh. Ayan. Paunahin. Ay baka mamaya mahaibol punta sa atin. So ayun. So ganito ang sistema. Ayan, oh. Wag. Sibutik. Satu. Kuya, ang rider ng bayan to, no? Lahat kinakarga, makakuha. Sila ko, kahoy, baboy. So dito mga kuha, no? Sa ginagawa natin, wala tayong pinipili kung anong tao kayo, kung anong kalagayan ng buhay ninyo, no? As long na nagtitreasure kayo, kung kaya ko kayong puntahan ko yan. So ito hindi ko alam na lugar, pero si Kuya kilala natin. Kahapon lang kami nakita, no? So pero nagtiwala ko sa kanya. Bait yan. Alam mo yung tao mga kuha, kapag binigay mo yung tiwala mo sa kanya, ibibigay niya rin yung tiwala niya sa iyo. Ganun lang yung exchange, eh. So kung gusto mo mag-explore, kailangan mo magtiwala sa tao. Pero pipiliin mo rin yung pagkakatiwalaan mo. So ayan yung daan mga kuha, yun. Dulas. Uy. Primera ganda no? Mga pila ka tuwig na maligay mo ni? 5 na. 5 years? Oo. 5 years experience makakuha sa ganitong trabaho, no? Kinakarga niya yung mga mabibigat na bagay, yung mga produkto para iangat at ibalik din yung mga tao o produkto. Siya yun. Kung naalala nyo, sumakay rin ako dun sa Skylab, no? Magaling din na driver yun. Pero ito, ganun din sila. Pero siya pampasahero yan, di ba? Pampasahero yun. Matibay din yun, eh. Pero ito, parang wala rin pinag-iba, no? So ibig sabihin ng mga Pilipino ay isang rider sa mga ganito. Na kung angat o hindi. Mga kuha, yung pangat na yun, mas madulas. Delikado yung ano na yan. Tingnan natin kung kaya ni Kuya. Ang simple lang.
Pero may kadina tong gulong namin mga kuwan, oh. Ayun, oh. Grabe, madulas yan. Ako hindi na mapag-drive ng ganito. Grabe yan, oh. Oh. Yaw. So kapag mga ganito mga kuwa, ang dapat yung sakay ay hindi tutukod. Kasi pag tumukod, mas lalong matutumba. So ang gagawin ng sasakay lang talaga, no? Ayan yung kadena mga kuwa, yun, oh. Ayan, oh. So nilalagyan ng kadena para stable yung spike niya. So nakakaangat talaga siya. Magandang naisip nila. So matagal na niyang mga nagmumotor na nito, talagang matagal na nilang ginagawa yan. So alam niyo bang motor na may mga kuha yan, badya? Yan si kuya, oh. Dala niya pa bag ko. Oh. Oh, ayun, oh. Ayos. Ayos. So, di ba? So, no, nagpapasalamat pala tayo diyan, no? Shout out diyan kay Sir Luis, no, ating mabait na kaibigan, at meron kaming project. So salamat din kay boss at binigyan niya kami ng pagkakataon. So ito mga kuwa, diretso na tayo biyahe. Ayos. So ayun mga kakuha, no, survival kami ni kuya. Kinakabahan ako dahil kapag yung gulong kasi sumintro yun sa napakadulas, talagang gigewang yun. Pero sa kanya hindi gumiwang mga kuha, no? Napakagaling talaga mga rider dito. Sabi niya kung gaano daw siya kagaling, may mas magaling pa sa kanya. Kakarga daw ng mga tablon, mga malaking ano, kahoy, no? So ito mga kuha, dito na tayo sa area. Dito mag-uumpisa yung paghanap natin ng mga kakaiba, no? So maraming salamat sa inyo mga kuha, sa mga nagsuporta sa ating mga ginagawa. Yun nga mga kuha, no, yung boss ko mahina na siya. So pag umalis na siya sa grupo, aalis na rin ako, magsusunod na ako. So simula ngayon ay maghahanap na tayo ng tayo lang, nakasama na si Sir Luis, no? Ang una kong napili mga kuha na maging kasama ay si Sir Luis, no? Wala na akong ibang naisip ng mga panahon na yun kundi siya lang. So nagpapasalamat ako sa tiwala na binigay niya sa atin, at talagang walang duda na pinagkatiwalaan niya tayo. So boss ko naman, no, maraming salamat boss, at binigyan niyo pa ako ng pagkakataon na mayroon naman sa akin. So yun mga kuha, no, ngayong umaga kasama natin yung kaibigan natin. Bundok to mga kuha, pero nagpunta ako dito para sa kanila. Kaya kayo dyan, pagka kaya-kayang pumunta sa inyo, pupuntahan ko rin kayo. Basta safety lang. Ayos. So ito mga kuha, no, magandang araw sa inyo. So nandito kami malapit sa ilog, no. Ang Japanese, lagi kong sinasabi na mahilig, ang pinaka-landmarker nila ay ilog. So mayroon ditong sign na banga, at mayroong dot, no? Mayroong maliit na bilog. So parang ginawa, no? So naglalagay sila sa hindi nabubuhat na bato. So itong pinatugtungan namin, siguro kahit mga 10,000 tao hindi mabubuhat to, no? Malaking bato ito, no? So yun mga kuha, no, ang dito na sign, dahil ito yung benchmarker, naglalagay sila ng isang item malapit sa benchmarker, tapos isang item naman sa nilagay nila na main treasure, main na pinaglagyan nila, nilayo nila yun, malayo dito. Pero ito yung kabuuan ng map nila, ito yung hanapin nila para
makita nila yung mga pinaglagyan nila. So ito yung hahanapin nila. Pero bago nila mahanap itong bato na to, kailangan yung ilog muna ang hanapin nila. Yung ilog na yan. Sa narinig nyo, ilog yan, nakakuha. So yung ilog na yan, hindi yan nababago. Kahit ilang panahon, kahit ilang year pa yung dumaan, no? 100 na dekada, 1,000 dekada, siguro hindi pa rin mababago yan. Yan pa rin yung ilog. At itong bato, ito pa rin yung bato. So ito, dito mag-uumpisa ang pag-treasure sa mga sign. So kaya naglagay sila ng sign, kasi kung yung hindi sila naglagay ng sign, pag nakita nilang ilog, aling bato ngayon ang benchmarker nila. So hindi na matukoy, kaya maraming malalaking bato dito eh. So nilagyan nilang sign yung bato. Tapos dito sila mag-uubisang maghanap. So kaya nakakita kayo mga kuha ng mga Amerikano nag-iikot-ikot kahit sa pupunta, kahit sa ilog-ilog. Dahil sa mapa nila, sinusunod lang din nila yung paano maghanap. So tayo, dahil wala tayong map, so mayroon na tayong option kung ano nga hanapin. Lalo na pag nakakita ng sign, so kailangan may ilog, may tubig, may malaking puno, may malaking bato. So yun ang mga paraan natin para mahanap natin yung tinatago ng hapon. Oo nga mga kuha, hindi tayo naglibing. Kaya nga napakahirap nating kunin. Sa 1,000 bato mga kuha, ihulog mo yung karayom. No, ganun kahirap maghanap ng treasure. Pero dahil mayroon na tayong mga gamit at mayroon tayong kunting kaalaman sa paghanap, ay alamang kahit na 50%, pwede natin siyang mahanap. So dito mag-uumpisa mga kuha, ito yung sign mga kuha. So ito yung sign, no? Si kuyang nakahanap niya, no? Ayos! Ayun. So ito yung sign, no? Kung nakikita nyo, ayan yung parang banga, no? Maliit yung ulo niya, malaki yung katawan. Pag Buddha yan mga kuha, 2 bilog yan, parang 8. Ayan. Pero pag banga, ganyan. Saan yung dot? Andito. Oh, yan. Kaya sinasabi kong dot, kasi sa malaking bato, isang tuldok lang siya na parang binutasan, no? Parang dot, no? So yan yung banga. Ayan. Oh. At ito yung dot, no? So medyo malayo, malamang, kasi hindi naman talaga sila maglalagay ng treasure dito din sa may nilagyan nila ng sign, no? Kabubuhan naman kapag naglagay sila dito ng treasure sa malapit sa bato na to. So yan yung dot, yan ang susundin. So sa direction compass yan, kung saan pasikat yung araw. Dito sumisikat yung araw makuha. No, pais. Yan. So dito sa baba nito mga kuya, yan, may mukha dyan. Papunta rin ng east. So ang sign na yan ay small depot o maliit na deposito. Diyan papunta. So yan muna nga hanapin natin. Saka tayo gagamit ng mga gadget. Ayan, gadget. No? Kasi pag nahanap na natin, prospect na natin, saka natin gagamitan ng gadget. So reading muna, gadget, tapos scanning. So dahil may prospect na tayo, ayan, hahanapin na natin yung prospect dito sa area to. So alam na natin yung direction natin. Ayos! So ayun mga kuha, no, dahil tinuro nga ng sign, ayon din sa may sign ay nasa direction na to ang item. So para ma-confirm natin, para hindi tayo mag-isa yung turo ng reading natin sa gadget, gamitan natin ng gadget dito pa lang. Pero hindi natin gagamitan dito ng scanner. So ito ay parang primera ba kung sa sasakyan.
Primera pa lang ito. Wala pa itong final. So, ito naman yung gamit ng locator mga kuwa. Kasi kaya nga tinatawag siya na locator kasi malayo pa lang nilolocate niya na itong trabaho niya. So ito mga kuano, lagi natin sinasabi kapag mayroon kayong gold hunter, kukuhanan nyo siya ng ground balance. East, west, south, east, north, southwest. So, east, west, south, north. No, parang ganun. East, west, south, north. So kukuhanan mo yan siya para magamit mo siya ng maayos. So itong gadget na to, hindi mo to pinipilit. No? Hindi mo siya pinipilit na umikot. O ano man dyan. No? Hayaan mo siyang umikot. So dito nagagamit yung gold hunter para hindi ka maligaw. Tama ba yung reading mo? Kailangan na kailangan mo. No, shout out na pala dyan dun sa nagbenta nung ano, no? Ano ba yung binenta? Yung bronze na paikot-ikot? Ang benta niya ay 6.7. So ito makakuha. Para hindi tayo magdalaw, uupo ka. Uupo ka ngayon. Ito ba yung Makati? Hindi. Invertina rin. Uupo ka. Tingnan mo kung gagalaw siya o hindi. Tututok mo muna sa baba. Ayan. Tapos close mo itong kamay mo. Tapos iangat mo nang dahan-dahan. So hindi ka kikilos mga kuha. Kaya lang natin siya na magturo. Tagal yan siya kasi mag-reading yan siya eh. Yun mga ano. So, malaman natin na doon ang direksyon kasi doon siya nagturo. So, yun ang sinasabi ko na hayaan mo siyang mag-workout, hayaan mo siyang umikot. Huwag mo siyang gagalawin. Kasi mayroon yan siyang frequency na binibitaw. Alam mo yung tumutunog na yan? Yan yung frequency. So hayaan mo lang siya kasi nagbabasa yan siya parang radar ba. Hayaan mo lang siyang magbibigay ng frequency. Medyo matagal kasi babangga pa yun doon, babalik pa. So, yun talaga. Doon tayo. Tara. So yan yung sinasabi ko mga kuha sa inyo no, na yan yung mukha. May dalawang mata at mayroong bibig. Ayun yung dot sa taas nyo. So meron siyang tinitingnan dito sa likod natin. Dito sa likod oh. Dito. So medyo malayo-layo. Kasi kung sinukat ko yung ano is 70.5 meter. So 75 meter galing dito. So titingnan natin doon. So ayun mga kuha, no, galing dun sa may muka. May butas dito yun mga kuha. Ayan. No, butas talaga siya.
Lapitan nga natin. Ayan o, butas siya. Talagang butas, malalim. Papunta dun. So, iisa lang yung tinuturo niya. Yung tinuturo ng lahat. So, papunta tayo dun. So, ayun na sila. Punta na natin dun. So, ayun mga kung ano, ang tinatamaan nung sign na yun ay yung malaking kahoy dito noon, no? Ito yung palatandaan. Namatay na, sinunog. Sana walang nakuha dito. Pero ito yung palatandaan yung malaking kahoy. So papunta doon, sa gilid na yun. Papuntang south. Yan mga kung ano, galing dun sa may banga, yung turo ng banga ng mukha, sa mukha ay yung kahoy na luma. So napupula. Mayroong dot sa gilid. Tapos yung bilang naman dun sa box at yung arrow na hindi kalalagpas ay 52. So binilang namin yan galing dito approximately 52 rin talaga. So ang turo naman nung gadget ay ito. Ano naman itong na to ay isang palatandaan kung saan ito pinagbitin. Meron doon parang tunnel. Parang tunnel. Pero papunta rito. So titingnan natin yung parang tunnel doon. Kasi natakot sila kasi ang sabi nila para daw bumuhol yung bato. Walang hindi. Titingnan natin kung meron pa rito. So ang locator, siya yung nagtuturo. Ang scanner, siya yung naghahanap sila rin. So yung mga ano, itong tuturo. Noong ito. So para malaman natin kung may laman yan, doon natin yung stamp. So kapag kayo hindi ka stable makakuha, mahirap talaga mag-ukit. Kailangan mo maging stable. Tapos short edge na natin. Tapos kalma lang yung pag-ukit. Kalma. Itong dito makakuha. Tignan na natin yung area. Na-locate na ng locator yung area. Gagamitin na natin ay scanner. So ito ay scanner na GR3 Plus, no? Maraming salamat dyan kay Sir Luis, no? Pagbigyan niyo tayo, no? So gagamitin na natin to para sa performance niya. Dating ng time na makabalik na ako ng buhol, yun lang final, no? So sa ngayon, habang papunta tayong buhol, tumutulong tayo, gamit tayo. So yun nga mga ano, ay alam na natin yung area. Iskanin natin. No, sa mga
sa mga ano, mga maraming sinasabi diyan, no? I-research niyo muna yung gamit na to, saka kayo mag-comment, no? Kasi mahirap kasi ang nangunguna ka na wala ka namang gamit, no? Pinapangunahan mo yung may gamit pero ikaw wala kang gamit, wala din, no? So dito natin malalaman kung anong mukha no GR3 Plus. Yan. So hindi ko may papakita sa inyo yung pag-scan kasi yung cellphone na gamit ng video ngayon ay nandyan din yung para dito, yung app nya. So gagamitin ko yan, tapos ipapakita na namin yung result nung nakita namin dito. So ayos, tara.